Inabot tayo ng ulan dito sa Calyos, mga ka-riders. Pero tamang-tama, dito tayo sa sa Stride E-Bikes Parts and Repair Shop. Kasi napansin ko habang nakasilong tayo dito, marami silang mga available na e-bikes. Ayun, doon pa sa dulo. Sabayan na lang po ito ha, katabi po ng DPWH dito po sa District Engineering Office sa amin po sa Santa Cruz, Laguna. Buti pa, lapitan natin yung kanilang mga e-bike para makilatis natin ng maayos. At very in demand po itong ngayon, mga e-bike dahil sa presyo ng ating gasolina. Kaya tara, lapitan natin. Linawin ko lang ha mga ka-riders, kasi tayo nagkamali tayo minsan ng magkilala dito sa e-bike. Kasi alam ko, syempre pag electric bike, ito yung mga 2 wheels lang, So pag pag 4 wheels, siguro mas maganda tawagin, ayan na, electric vehicle. Pero pag halimbawang itsurang kotse na yung at di baterya lang siya, siguro mas maganda nga po electric car ang tawag. So ito, itong mga 3 wheels naman, siguro mas maganda tawagin to. Kung tama po ako, i-correct nyo lang po ako mga ka-riders ha. E-trike, di ba? Okay, itong dalawang nasa likuran ko. Ito, lapitan natin ha. Itong mukhang magandang bagong labas po nila eh. Pero dito, nakalagay, ayan, classic e-bike. Kaya siguro, kayo nang bahala kung ano bang tamang katawagan dito. Okay, ito medyo maliit lang po ang size niya, pero magaganda po ang kulay na available dito. Ayan, meron po silang kulay blue saka kulay red, pero mas maangas po para sa akin itong kulay red. Okay, buti tumigil na ulan. Ayan, meron siyang lalagyan na, may basket siya dito. Ang laki pati ng basket niya. Siguro kahit mga 20 kilos na bigas kaya dito. And then ito yung kanyang headlight, nagsosolo lang sa gitna. Pero meron siyang dalawang parang mini driving light. Ito may extra siyang ilaw dito. Pagkabila puro LED po ang ginamit. And then dito po sa main light niya, sa headlight, ay projector lang po. Then ang angas din, meron din siyang bumper, di ba? Para pag tayo ay aksidenteng may mababangga, hindi agad mapapasag ang ating headlight. Okay, mukhang siya, promo siya ngayon. Kasi ito po, meron siyang banderitas dito na nagsasabi ng low monthly installment, and then available siya sa home credit. Kung hindi natin kaya ang cash, ayan po ang option niya. Then dito ko talaga ako nakupitan sa kanyang windshield. Meron siyang isang wiper, kaya kahit umulan, no problem. Pero yun lang, mapapansin nyo mga ka-riders, exposed siya, di ba? Open siya kasi masyado. Pero okay lang naman po dahil may libre po itong rain cover. Pag umulan, ilalagay lang natin para hindi tayo mabasa. Kahit medyo mainit, okay lang yun, at meron naman po itong built-in na electric fan. And then isa pa po sa na-upgrade sa kanya, ito meron po siyang crown lights dito sa itaas. At malakas po ang ilaw na to dahil naka-LED po lahat. Tamang-tama pag tayo babiyahin ng gabi, gamitin po natin yan para mas maliwanag ang ating dadaanan. Pero syempre, patayin natin pag may kasalubong at nakakasilaw po yan. Okay, dito naman tayo sa kanyang tagiliran, sa side. Okay, bali 4 na ang kanyang gulong. Siyempre 4 wheels na nga po. Okay, may sukat po na 100 by 80 by 8. So 8 inches lang yung diameter ng kanyang gulong. Ang maganda naman po dito, ayan, tubeless po yung kanyang mga gulong. Kaya matibay din po ito. Ayan po, made in China. Okay, ito sa gitna naman tayo ha.
dito sa driver seat. Okay, ito obviously malaki yung kanyang driver seat, pwede tayo magsakay ng isa pa sa katabi natin. And then yung kanyang manibela, okay, para din namang motorsiklo ang itsura ng kanyang manibela. Okay, and then syempre digital yung kanyang screen, ito yung kanyang instrument panel. And then ito yung pinaka main knob nya. Ayan, meron siyang 1, 2, 3. Alamin natin mamaya kung ano ba yung 1, 2, 3 na yan. Then ayan, may mga button siya dito. Dito meron nakalagay na FR. Siguro forward at reverse ito, no? Then ito, tatanong natin mamaya kung ano ba mga function ito. Then meron din siya dito sa baba. Siguro ito ang turning signal, ayan, left and right. Ewan ko lang kung ano itong green na to, ha. Then meron siyang kasamang stereo or Bluetooth o radyo, ayan. Tama. Then ito yung kanyang main switch. Then ito pa, meron siyang packet dito sa harapan niya, medyo malaki. Then sigurado na andito ang baterya po niya. Aalamin natin kung ilang watts ba ang baterya niya, kung gaano kahaba ang buhay ng kanyang battery. Then dito meron din naman siya pang box dito sa ilalim ng upo. Ayan, may kakarga pa tayo dito. And then dito meron pa rin siyang carrier dito sa likod. Ayan, meron lang siyang susi. Okay. And then siyempre meron siyang spare na gulong. Maghalbawang nasiraan tayo, ayan, meron tayong reserva. Okay, dito sa taas napansin ko, kala ko meron siyang CCTV. Pero hindi, alamin natin kung ano bang naka-display dito, ha. And then ayan yung kanyang kasamang electric fan. And then yung kanyang side mirror, magkabila, ayan po, malapad din naman. Camera ito, ayos to, ah. And then ito yung kanyang stoplight, ayan, tail light. Okay, ito, may camera. Ayan, mabenta po talaga ang e-bike sa ngayon. Okay, dahil busy po yung in charge dito, ito, pakikilala ko po sa inyo itong isang kanilang electric vehicle na Golf V1 ang kanyang model name. Okay, dito po meron po itong cash price na 80,000 pesos. Mapapansin nyo, upgraded na siya kasi ito meron na siyang crown light. And then naka disc brake na po siya, dating drum brake. And then isa sa nagustuhan ko sa kanya, meron siyang camera sa kanyang tail, sa kanyang likuran, di ba? Ito yung kanyang monitor. Okay, siyempre unahin natin yung pinakabuhay nitong electric vehicle. Bali meron po siyang 60 volts, 20 amperes na baterya. Okay, ayan, medyo malaki po siya. Nandito po siya sa driver seat. Okay. Maximum load capacity, kaya niya po niyang 300 to 350 kilograms. So, 4 na tao, kasya po dito. And then, kung may extra pa tayong karga, ayan, kaya pa rin hanggang 350 dito. Kung meron tayong bigas na isasakay, tama-tama po. Then, may extra pa siyang lalagyan dito sa likod. Ano? Okay, meron po siyang maximum speed na 45 kilometers per hour. And then, ang kaya niya pong takbuhin ng malayo, hanggang ano po siya, 40 kilometers ang kanyang layo pag naka full charge po. Bali, ang full charge po nito ay nasa 8 to 10 hours. Okay, isa-isahin muna natin yung kanyang mga button. Bali, dito po sa gitna, yung pinaka-knob niya, ito po yung speed niya. Baka sa 1, mabagal, 2, katamtaman, and 3, yung pinakamabilis. So, speed selection po ito. And then dito po yung kanyang forward saka reverse. Ayan, pag-aabante, aatras, ito lang ang pipindutin. Tapos dito po yung kanyang headlight, turn on, turn off. Itong isang button po, wiper. Ayan, ito, wala lang pong battery nakalagay. Ito po yan, sa gitna. Ayan, may malaki siyang windshield. Kaya dapat talaga may wiper. And then ito naman yung kanyang turning signals, left and right. Okay. Kapag mag-i-start naman tayo mga ka-riders, ito lang yung kanyang ignition sa tagiliran, sa right side po ng kanyang instrument panel. And then pagkasusi, ay lang po, bali mag-silinyador na tayo. Ito po yung kanyang pinaka-throttle. Ayan, mag-i-start na yan. And then ito, malimutan ko yung kulay green. Ito nga po pala yung kanyang busina o yung horn. Pala mga riders, pag ito po ay naka-brake lock, halimbawa ayan, hindi po siya mag-i-start, kailangan i-unlock po muna natin, ayan, para mag-start siya.
Okay. Napakasimple lang po nung kanyang operation. Preno po ito. And then ito sa baba, preno pa rin po yan. Naka-disc brake na po siya, kaya okay po ang preno nito. So hindi na natin kailangan tanggalin ang battery pa magcha-charge dahil ito na po yung kanyang charging port dito sa labas. Ayan. Yan tayo magcha-charge. Okay, kung installment naman po, ilalagay ko yung link ng kanilang FB page at available po sila sa home credit at saka sa credit card. Okay, ayan. So sa down payment, ayan, message sila po sila at magre-reply naman po doon sa kanilang FB page. Okay, ito marami pa po silang available na unit dito. Ayan, iba-ibang price. Meron pong tigti 35,000, may 58,000, may 59,000, 48,000. Okay, yan. Lalagay na lang po natin yung kanilang mga description. Okay, sige mga ka-rider, sana'y nakatulong sa inyo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.